Mga kababayan, mga senador na pro SMNI at KIBS, ramdam ng taong bayan na mukhang tatagilid, 'no? Ako, mga boss, simula pa lang po nung medyo sabi nga po natin, 'di ba? Hindi naman natin gustong, pumunta sa Senado etong si Pastor Kibuloy para sabihin na, "Oh, guilty ka na, ganito ka na, ganyan ka na." Hindi, hindi po mga bossing. Gusto nating marinig yung side niya, 'no? Gusto nating marinig yung side niya. So ngayon, sabi ko parang medyo bastos na sa ating Senado itong si Pastor Kibuloy. Pinapatawag po ng ating Senado si Pastor Kibuloy pero ang ginagawa nila, binabalewala nila at kung biruin niyo ha, biruin niyo po, kung ang Diyos ay may 10 utos, siya may 17 utos. Nagkagulo-gulo pa sila diyan. Sabi nung kanyang, lawyer, hindi totoo yang 17 na utos. O pinatotohanan naman yan ni Kibbs, mga kababayan. 'Di ba? So yung gulo-gulo po na gano'n, mga bossing, nararamdaman ng taong bayan na, "Wait lang, kaya pala itong mga 'to, pumapabor o parang halos maging, lawyer na sila ni Pastor Kibuloy, ramdam ng taong bayan na mga nagbabayad ng utang." Kung 'di nagbabayad utang, hindi yung utang na literal, utang na loob. So, ramdam ng taong bayan na, kaya pala ayaw nitong kumbaga, ayaw na nitong mga paimbestigahan si Pastor Kibuloy. Kahit na merong mga tao na nagrereklamo, kahit na may mga tao na sinasabi sila ay namolestya, sila ay naargabyado ni Pastor Kibuloy, yung mga senator na ito, parang, "Wag na, okey na 'yan, ganito, ganyan." Lahat po gagawin para makaiwas 'no, na mapapunta si Pastor Kibuloy sa Senado, mga kababayan. So 'yan po, ramdam ng taong bayan 'yan. Miski po saan 'no, sa TikTok mag-post ako, ang sasabihin nila, "Oh, wala, tablado na 'yang mga ano na 'yan, 4, 5 na mga senador na 'yan." Montik pa po si Juan Miguel Zubiri, mga kababayan, na posible, na kumbaga nasa ano, nasa tipo bang, nasa kalagitnaan 'no, kung siguro kung medyo tumagal-tagal po ito, yung kanyang pagpirma doon sa ano, sa arrest warrant ni Pastor Kibuloy, mukhang sasablay din 'yan. So ngayon, talagang ano, mga kababayan, na masasabi ko sa aking palagay 'no, eto yung mga susunod na mga 'di ba dati po nung mga panahon nung mga nakaraang eleksyon, meron tayong mga tinatawag na otso diretso, mga bossing. Kagaya niyan, sila dati sila Gutok, o 'yan, si Chel Diokno, yun po yung mga tinatawag na mga otso diretso po, mga kababayan, 'di ba? Tsaka si Hilbay, o 'yan. So ngayon po ang nakikita ko na mukhang papalit po sa otso diretso, mga bossing, eto pong mga senador na ito. Naramdam ng tao na wala silang pakialam doon sa mga, nagrereklamo kay Pastor Kibuloy. Basta po siguro 'no, hindi maramdaman ni Pastor Kibuloy na nilalaglag siya. Ang dami niyong utang na loob sa akin tapos gano'n bigla niyo akong ano, hindi pagtatanggol na, biglang papabayaan niyo na ako dito. Dati mga nakakahiram kayo ng helicopter sa akin, ngayon biglang ano na, wala na kayong maitulong sa akin. 'Yan. Ngayon po, mga kababayan, 2024, ayaw na po ng taong bayan niyan, buko na ng taong bayan yung ganyang estilo. Yung mga ganyang kandidato, mga bossing 'no, na mga nagbabayad utang 'no, mga nagbabayad ng utang na loob, naku, matagal na po dapat nating, tinitigilang mga iboto 'yan, mga kababayan. Bakit po 'no? Kasi ganito ang sistema niyan, ganito ang ang gagawin nila 'no, tatakbo na kung saan man. Tatakbo ng kung saan man. So ngayon 'pag nakita ni negosyante, nakita ni itong isang malakas na tao, "Malakas si ganito, operan mo, operan mo ng ganitong ano, operan mo ng ganito." After 'pag nanalo 'yan, kumbaga magbabayad utang sa'tin 'yan, mga kababayan. So 'pag nagbabayad na ng utang po, hindi po makagalaw si ano,
si kunyari si senator o si congressman, 'di na siya makagalaw nung sarili niya. Yung agenda niya para sa bayan dati na mapaganda yung bayan natin mga kababayan, wala na, 'no? Eh, wait saglit lang, malaki utang na loob ko dito, naipanalo ako nito, eh. Tinulungan ako nung walang-wala ako nung panahon ng eleksyon, eh. Naiba na po, 'no? Naiba na po. Kailangan ko munang tulungan 'to, kailangan muna makabawi ako dito. Gano'n ang nangyari po mga kababayan, which is ang maganda po mga bossing dito sa ating presidente. Lagi ko po sinasabi, 'no? Alam naman po natin na yung ibang mga mainstream media, mga boss, eh, talagang ayaw halos hindi mabigyan, ayaw bigyan o ayaw ng presidente natin, 'no? Kumbaga, sabihin na nating ang SMNI po mga kababayan ay may naitulong, 'no, sa ating presidente, mga bossing. May naitulong. Pero, wait lang, hindi porket ano, korte ba ang ay paulit-ulit naman 'yan. Si ano, si BJ, paulit-ulit, iisa po yung mga linya nito. Alam niyo po buti pa yung mga vloggers kahit papaano may konting maipaliwanag. Ito pong yung mga komento lang po nila ang laging sasabihin sa'yo, "Korte ba ang Senado? Korte ba ang Senado?" So, 'wag na nating anuhin, 'wag na nating igalang ang Senado. Kapagka meron kunyari, oh, kunyari may isang talagang, malaking sindikato, 'no? May isang napakalaking sindikato, eh, kailangan ipatawag sa Senado para maimbestigahan, 'no? 'Wag na, okey lang 'yan, hindi naman korte 'yan, 'no? 'Wag mo igalang 'yang Senado na 'yan. Gano'n gano'n po ba ang gusto niyong mangyari sa Pilipinas? 'Wag mo na igalang 'yang Senado na 'yan. Gano'n ang gusto niyong mangyari? So, mga kababayan, 'no, ligwak, maliligwak, 'yun yung nakikita ko po sa mga senador na ito. Yung dati, kung bago pa lang siya tumakbo, ang pakay niya, eh, talagang gusto para sa bayan, kaso medyo kulang ng, pinansiyal, tulong si negosyanteng ganito, ganyan, naiba na po. 'Di na kailangan ko munang tulungan si ano, eh, ganito kasi natulungan ako saka ko na iisipin yung para sa bayan muna, gano'n mga bossing. Ayaw na ng taong bayan yung ganyang estilo. Ayaw na. Yung ang presidente natin, sabi ko nga po sa inyo, SMNI nakatulong po, hindi natin maitatanggi po 'yan mga kababayan. Nakatulong pero hindi naman po porket na meron kayong mga nilabag na batas, na meron kayong mga ganito, yung leader ninyo, eh, may mga, nakasampang reklamo, eh, kailangan aanuhin ko kayo, papadrinuhan ko po kayo, hindi. Tumakbo ako para sa bansa, eh. Tumakbo ako para sa bawat Pilipino, 'di ba? Tumakbo ako para sa bawat Pilipino. So, kapag may isang Pilipino na naargabyado, kahit na sino ka pa, malaking tao ka pa, eh, wait lang. Kahit tinulungan mo ko, wait lang. Kailangan harapin mo 'yon, 'no? Kailangan harapin mo 'yon. Pero huwag kayong mag-alala BJ ha, kasi BJ, kahit na yung paulit-ulit niyo ng, Senado ba ang ano ay, korte ba ang Senado, huwag kayong mag-alala. Kasi pumunta pa din diyaan, 'no? Pumunta pa din diyaan mga kababayan yung sitwasyon nila. Nakatulong ang SMNI pero natulungan din ang SMNI. Yes, correct. Gano'n lang po 'yun. Wala ngang nanonood diyaan noon. O 'yan, 'di ba, mga kababayan? So eto yung magandang presidente, yung tipo bang, "Oo, eh, tinulungan niyo ko, eh, kaso merong mga taong nagsasabi na naargabyado niyo." Merong mga taong nagsasabi na namolestya ninyo, 'no? Kaya kailangan eto nandito lang ako, nasa likod ako, pero kailangan niyong humarap diyan. Oh, pinapatawag kayo ng Senado, harapin ninyo, 'di ba? Naku, tayong mga kababayan po, mga bossing, tayong mga mamamayang Pilipino, 'wag tayong gagaya dito sa mga 'to, sa mga tulok na 'to. Yung tipo bang sasabihin korte ba ang Senado? Mga kababayan, dapat ang nagsasabi lang niyan yung mga magugulang na ano, yung mga magugulang na, mga lawyers po, 'no?